Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Wala pa pong napapatunayan dito. Paano naman yung mga biktima ng war on drugs? Walang napatunayan pero basta-basta nilang pinatay. At saka paano naman natin mapapatunayan kung kriminal ba si Bato o hindi? Tinatago nyo nga ang kriminal dyan sa Senado. Kaya Robin Padilla, putang ina mo kang tarantado kang walang laman ng utak mo. Huwag ka nang magsalita. Kasi every time nagsasalita ka, nagbumukang clown ang Senado. Putang ina mo. Ayan po mga kababayan, yan po ang napala ni Robin Padilla. Pinagmumura po siya sa social media ng iba't ibang netizen. Hindi lamang po si Robin, pati si Bato at saka yung mga nanalo, yung mga nakaagaw ng leadership ng Senado ngayon. Sila Cayetano, yan pong sila, yung kapatid niya si Pia Cayetano, si Loren Legarda, si Bato de la Rosa. Lahat po sila pinagmumura ngayon ng mga netizen. Dahil po pinoprotektahan nila si Bato de la Rosa. Napaka-bias po nila mga kababayan. Napaka-bias po dahil hindi po nila iniisip kung ano yung dinanas ng mga inosenteng na biktima ng EGK. Yung mga sinasabi nilang alleged na ganito, ganyan, pero hindi nila binigyan ng due process. Itinumba na agad. Tapos ito si Bato, kung makaarte, kung makaasta, akala mo siya yung biktima at inosente siya. Hindi mga kababayan, siya po ang may sala dito. Siya yung kinasuhan. Ilang buwan siyang nagtago, halos 7 months. Sumasahod siya, pinapasweldo siya, tapos nung lumutang siya, at kailangan siyang arestohin dahil baka magtago na naman siya, nagpabiktim. Hindi naman siya binalya or ni-wrestling ng NBI, tumatakbo siya, nadapa siya, yung mga nasa likod niya, mga empleyado niya, mga staff niya, nagpanggap na ni-wrestling siya ng NBI. Nasugatan siya dahil sa pagkaadapa niya. Tapos ito si Robin, sinasabi wala daw kriminal doon sa Senado, wala daw na-convict. Ano pala yung tawag niya sa sarili niya? Ex-con yan eh. Na-convict yan dati, nakulong nga yan eh. Pinardon lang ni Duterte, if I'm not mistaken, kaya nakatakbo bilang senador. Kaya malaki po ang utang na loob niya ni Robin Padilla, kaya yan. Sumasamba siya, talaga namang nagpapakita siya ng todo suporta sa mga Duterte, kahit nga daw po sunugin siya ang amoy niya, Duterte eh. Yun po yung pagkakaalam kong statement niya. Ang yayabang nyo. Yan si Robin, si Bato, ang yayabang nila kay Senator Trillanes noon nung nasa posisyon sila. Ngayon, tinatapatan sila ni Senator Trillanes. Walang posisyon si Senator Trillanes, si Bato at si Robin, mga senador. Pero hindi sila umubra. Si Bato literal na umiyak mga kababayan. Literal po na umiyak. May paghamon-hamon pa kay Senator Trillanes. Nung ginawa ni Senator Trillanes ang hamon niya, ayun, umiyak, tumakbo, nadapa. Parang palakang nadapa, mga kababayan. Etong si Robin Padilla, napakayabang. Nagsusuot pa yun ng military uniform, camouflage. Tapos napagtaasan lang ni Senator Kiko Pangilinan ng boses dahil nag-i-interrupt si Robin kay Senator Kiko. Kaya sinabi ni Senator Kiko, kanya pa rin yung floor, tumaas ang boses. Actually, si Robin nga yung unang tumaas ang boses eh. So, tumaas lang yung boses ng Senator Kiko. Aba, mantakin mo yung magsasampa ng ethics complaint laban kay Senator Kiko. Buti hindi mo na-encounter Robin Padilla si Senator Miran Defensor Santiago. Talagang sumisigaw yon. Lalo na kung susunga-sunga ang kausap niya. Ganyan sa Senado, sa Kongreso, nagsisigawan. Minsan yung iba nga nagmumura pa eh. Si Libiste nga, tinaasan ng boses si Luis Tro eh. Nung araw ng botohan ng para ma-impeach si Sara Duterte sa Congress, pero ginawa ba nila itong big deal? Hindi. Dahil ganyan talaga ka-intense at ka-emosyonal ang debate dyan. Ang yabang-yabang ni Robin Padilla, sinabihan niyang weak ang mga kabataan ngayon, ang mga Gen Z. Sinabihan niyang mahina. Siya naman pala itong balat sibuyas at sensitive. Nagbabanta pa kay Senator Kiko Pangilinan. Yun ang mas malala, nagbabanta siya. Binuli din yan si Joel Villanueva, di ba? Kung matatandaan nyo, na hinahamon niya ng suntukan, parang ganun yung nangyari. Tapos ngayon, napagtaasan ka lang ng boses, Robin Padilla, kung umarte ka, akala mo daig mo pang babae. Normal yan sa Senado at sa Kongreso, talagang tumataas ang boses dyan. Dahil may tensyon. Tapos magsusuot-suot ka pa ng camouflage or uniforme ng mga sundalo, hindi ka naman PMA graduate.
Napakayabang mo nung si Senator Trillanes ang aarestuhin nung panahon ni Duterte, nung panahon ng poon nyo. Napakayabang nyo. Ikaw, pumunta ka pa sa Senado noon. Kamo, maggagawa ka ng civilian arrest or citizen arrest. Napaka-bias nyo. Si Senator De Lima at si Senator Trillanes sumama sa mga arresting officer. Hindi sila nagpahirap dahil alam nila sa sarili nila inosente sila. Malalampasan nila yon. Pero kayo, todo kayo, suporta, todo kayo protekta kay Bato de la Rosa. Kung makaarte kayo pare-pareho dyan, akala nyo inaapi si Bato de la Rosa at akala nyo siya yung biktima dito. Pero ang totoong mga biktima dito ay yung mga pumanaw dahil sa EGK, dahil sa palpak na war on drugs ni Duterte. Kaya ayun, nakakulong siya ngayon. Ang galing nyo magprotekta. Alam nyo mga kababayan, yan lang po yung goal nila eh. Kaya biglang sumulpot si Bato, agawin ang kapangyarihan ng Senate presidency para protektahan si Sara, para protektahan si Bato, at saka yung mga dawit sa kickback, sa corruption sa DPWH, si Villanueva, Joel Villanueva, Chis Escudero, at si Jinggoy Estrada. At mukhang dawit din sa Marcoleta dahil ayon po kay Senator Ping Lacson, may 500 million na allocation, if I'm not mistaken. Tapos si Bongo, meron ding ICC warrant of arrest yan. According to Senator Trillanes, lalabas na din. So nagsama-sama sila na lahat may sabit, may pananagutan. Kaya kinailangan nilang agawan kay Senator Tito Soto ang kapangyarihan ng presidency ng Senado. Yan din si Legarda, may sabit ang anak niyan. 24 billion penalty from Department of Energy. Sa pagkakaalam ko, lahat sila dyan may sabit, yung mga nagkaisa para mapatalsik si Senator Soto. May mga sabit, may mga dapat panagutan. So, in my opinion, talagang ginawa nila ito para protektahan ng isa't isa. Yan na lang po siguro ang magiging focus nila, protektahan ng isa't isa, hindi na magtatrabaho para sa mga Pilipino. Alam nyo, dahil sa ginawa nilang yan, natanggalan po ng chairmanship si Senator Kiko Pangilinan ng Committee on Agriculture. Ang dami niyang programa para sa mga magsasaka at mangingisda, ginagawa na niya. Nahinto lahat yon. Meron siya dapat meeting sa mga mangingisda sa Senado. Ngayong araw na ito, if I'm not mistaken, hindi natuloy dahil natanggalan po siya ng chairmanship sa Committee on Agriculture dahil napalitan po ang pamunuan ng Senado. Ganon din si Senator Bam. I think nakuha din sa kanya yung Committee on Education. Yung mga hahawak, magagawa ba nila yung nagagawa nila Senator Bam, nila Senator Risa, nila Senator Kiko Pangilinan at ng iba pang magagaling na senador? Hindi, mga kababayan, ang gagawin lang nila dyan is protektahan ang kanilang mga political interest, protektahan nila ang isa't isa dahil pare-pareho silang may sabit. Iisa-isahin pa ba natin? Yung mga pangalan nila, Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Bongo. Si Marcoleta may sabit din yata dun sa sinasabi ni Senator Ping Lacson. Lahat sila dyan, nagkaisa para protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi sila nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Tignan niyo si Bato. Lumabas lang sa tinagal-tagal niyang absent, halos 7 months. Lumabas lang para bumoto para manalo si Cayetano, para protektahan si Sara Duterte at ang kanilang mga sarili. Imagine that, 7 buwan kang hindi pumasok na sumasahod ka, bigla kang sumulpot para lamang maprotektahan si Sara Duterte. Kitang-kita na, very obvious, evident, nagtatrabaho sila para sa kanilang mga political interest, hindi para sa mga Pilipino. Kaya galit na galit yung mga tao, hindi ko po masisisi si Kuya Norberto dahil kahit po ako napapamura sa pinagagawa nila. Galit na galit ng mga tao, minumura po sila. Mga bastos, balahura, binababoy po nila ang bansa natin. Hindi po sila para sa Pilipino, para lamang sila sa sarili nila, at para dun siguro sa China. Mga walang hiya sila, mayayabang, mahahangin, hambog. Pero kapag tinapatan na sila ni Trillanes, wala silang magawa, hindi sila umuubra. Wala pong posisyon yung mama ha, mga kababayan. Kaya kailangan po natin samahan si Senator Trillanes dito, suportahan natin siya sa pakikipaglaban sa mga ito. Dahil talaga naman pong ginugulo nila. Para po sa akin, sila. Yang Duterte Campo, ginugulo ang bansa natin. Ginugulo po tayo. Kaya hindi makapagtrabaho ng maayos ang admin ni PBBM dahil puro problema po ang hinatid nila. Tignan nyo, yung mga issues ngayon, lagi na lamang sangkot sila. Lagi na lamang sila ay involved.
Imagine si Bato, inuudyo kampanya yung mga supporters niya na magstay sa harap ng Senado, sa paligid ng Senado para mag-rally, mag-vigil. Tama ba yan? Tapos ito pa si Senator Amy kumakampi pa doon. Nakakadismaya po talaga. Mga kababayan, magsama-sama po tayo sa laban na ito. Huwag po natin pabayaan si Senator Trillanes, suportahan po natin siya at ang lahat ng leaders natin na maayos, matitino, na pinaglalaban po ang bansa natin at tayong mga Pilipino, hindi po agaya nung Duterte camp na puro sarili lang nila at mga personal and political interest lang nila ang kanilang inaatupag. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Magsama-sama po tayo, wag po tayong bibitaw. Labanan po natin yung naratibo nila, labanan po natin ang kawalang hiyaan nila na ginagawa nila sa ating bansa. Salamat po.